Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Naglabas sa mga reforma ang Department of Migrant Workers na pakikinabangan ng Filipino domestic workers sa ibang bansa. Ang detalye sa ulat ni Noel Talaca. Inilabas na ng Department of Migrant Workers o DMW ang bagong enhanced reform para sa mga overseas Filipino workers na ang trabaho ay domestic helper. Mayroon itong 8 reformang nakatakda ng ipatupad. Isa dito ang pagtaas ng sahod mula sa $400 to $500. The new wage floor reflects the recognition of domestic work as work of equal value, deserving of fair compensation. Pangalawa dyan, ang pagkakaroon ng annual medical check-up. First, voluntary basis muna. And as we obtain or acquire a bigger budget allocation, we will make the annual medical checkups mandatory. Ipapatupad din ang Know Your Employer or KYE protocols. Ayon sa DMW, magiging mandatory ito. There shall be mandatory video conferencing between the prospective domestic worker and employer conducted before contract finalization. Kasi sa ngayon, umaalis yung domestic worker nang hindi niya nakikita o kilala yung pupuntahan niyang employer. Magkakaroon na rin ng Kumusta Kabayan Digital Welfare Monitoring System. Isa itong email na matatanggap ng mga domestic helpers sa ibang bansa mula sa OWA, kung saan nakalagay dito ay Kumusta Ka Kabayan. Layo nito para malaman agad kung mayroong problema o issue ang isang domestic workers sa kanyang amo o pinagtatrabahuan. Madali ring mabigyan ng tulong tulad ng legal, psychosocial, financial, at reintegration kung kinakailangan. Key features of this DMW and the OWA will implement also will include regular digital check-ins through calls or messaging platforms conducted by designated welfare case officers. Ang panglimang components ng enhanced reform ay ang reskilling, upskilling at career mobility para sa mga domestic workers abroad. We also want them to have an opportunity to upskill themselves or yung mga magsisimula pa lang maghanap ng trabaho, meron ng fair options, other options bukod sa pagiging domestic worker. Pang-anim, strikto na ring ipatutupad ang pamantayan sa mga pansamantalang matutuluyan ng mga domestic workers na pinamamahalaan ng mga recruitment agency sa Pilipinas at abroad. Dapat ito ay nakarehistro sa Licensing and Regulation Bureau. Mayroong lease of ownership papers, barangay clearance, fire certificate at sworn consent. Housing must be safe, habitable, and accessible with proper ventilation, sanitation, and lighting, or agencies must provide free transportation. Agencies shall provide food, mattresses, functional toilets with toiletries, secure lockers and internet access, maintain a logbook of tenants, and submit quarterly reports. Pampito ay ang pagkakaroon ng whitelisting policy para sa mga recruitment agency kung saan matagal na itong ipinatutupad ng DMW. Only agencies with proven compliance and ethical practices may deploy workers and each must designate a welfare desk officer. At ang pangwalo, magpapatuloy ang pagsulong sa human rights ng mga Filipino domestic workers at paggamit ng Action Fund ng ahensya para sa pagbigay ng tulong sa kanila. We reiterate that passports are the property of the Philippine government as must remain with the worker at all times pursuant to Section 13 of RA 8239 or the Philippine Passport Act, which has already been amended. Giit ni Kakdak, bawal ang mga employer o third party ang humawak o magtago ng passport ng mga domestic workers sa ibang bansa. Ang sino mang lalabag ay ipapawalang bisa ang kanilang lisensya na tumanggap ng mga domestic workers. Makikipag-ugnayan na rin anya ang pamahalaan sa mga bansa upang matiyak na masusunod ito at mapaparusahan ang mga employer na lumalabag dito. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.